Sa port area sa Maynila, mahigit 4 na milyong pasahero ang inaasahang babiyahe sa kabuuan ng holiday season. Ngayong araw, inaasahang maaabot ang peak ng pagdagsa ng mga biyahero. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Maagang nakapag-book ng biyahe ng barko si Ronaliza, pero nahuli naman ang dating niya sa Manila Northport dahil sa traffic. Dapat kasi maaga, dapat na-traffic lang talaga kami. Kaya naiwanan kami ng barko. Sabi, mag-antay lang daw kami, tapos baka bukas or madaling araw, pero hindi pa sure na makasakay kami papuntang Cebu. Inagahan naman ni Ramsel ang biyahe patungong Pantalan para hindi maiwan ang barko patungong Zamboanga del Sur. Alaw na po, nag-ano na po ako, alaw ng madaling araw. Traffic, masyado traffic. Sagot naman ng Philippine Ports Authority para sa mga naiwan ng biyahe sa barko. Depende yan, no, kung paano sila naiwan. Ang nangyayari kasi dyan, usually, they have to book online kung talagang gusto nila ng sigurado na trip, no, sa kanilang biyahe. Pero sakali man na pumunta sila sa Pantalan and wala ng mga ticket, maaari silang mag-antay hanggang sa magbukas ulit yung shipping line. Pero mas maigi pa rin aniya na bumiyahe na mas maaga, lalo na ngayong traffic patungong Pantalan. Ngayong araw ay inaasahang magiging isa sa mga peak ng pagdagsa ng pasahero, kaya traffic na patungo sa mga Pantalan. Mahigit 4.5 milyon ang inaasahang passenger traffic sa mga Pantalan simula December 15, 2024 hanggang January 5, 2025. Mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraang taon na 4.3 milyon na pasahero. Dahil ito sa dumaang bagyo noong mga nakaraang buwan kung saan bumaba ang dami ng pasahero noong Nobyembre. Nitong Biyernes, umabot na sa 700,000 ang passenger traffic. Kaya ayon sa PPA, posibleng umabot na sa milyon ang kabuuang passenger traffic simula noong December 15 hanggang ngayong weekend. Payo pa ng PPA, mas maigi na mag-book ng ticket online para maiwasan ang pagiging chance passenger. Mas pinaganda pa ng PPA ang serbisyo sa mga Pantalan para sa maginhawang biyahe. Pagdating sa service naman ng PPA, like for example, yung ating mga passenger terminal, mas pinalawak na, saka dinagdagan na rin natin yung mga seating capacity natin dyan. And also, meron din tayong mga separate room, like for example, sa mga PWD at saka sa mga kuntis at bata. Kung makikita nyo dyan sa Northport, binuksan na yung children's room. Meron din tayong playroom at prayer room para sa mga kababayan natin na nag-aantay. All year long naman, okay naman at gumagana yung ating mga water refilling station, pati na yung ating mga charging station. Nagbabala naman ng Philippine Ports Authority sa pagpapabook ng ticket sa mga fixers. Yes, paalala lang po natin, no? Kasi nagkalat pa rin yung mga fixer na nasa labas ng Pantalan. So ito we can control dahil nasa labas po sila ng mga Pantalan. Ito yung mga tao na nag-aalok ng ticket kapalit ng mas mataas na presyo at kapalit ng makakapasok daw agad. Naku, wag po tayong maniniwala dahil ito po yung mga scammer, ano? Triple po yung inaalok nila na presyo ng ticket and at the same time, hindi rin po ito reliable dahil ito po hindi naman mga empleyado ng mga Pantalan, ano? So, mas maganda po kung mag-book online at wag pong maniwala sa mga fixers. Huwag din maniwala sa mga fixers na nag-o-offer ng travel insurance dahil kasama na sa binabayarang ticket ng travel insurance. Paalala rin ng pamunuan ng Pantalan na huwag madala ng mga ipinagbabawal sa biyahe, kagaya ng mga inuming nakalalasing at matutulis na bagay. I-check din ng mga pupuntahang LGU kung may local ordinance sa inilabas sa mga pupwede at ipinagbabawal na dalhin. Nakikipagtulungan din ng PPA sa iba pang ahensya, kabilang ang Philippine Coast Guard, Marina at mga shipping lines, lalo na't may binabantayang bagyo at shear line. Sa ngayon, wala namang kanseladong biyahe sa mga Pantalan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.